Aya's POV. Pigil ang hininga ni Aya habang nakakubli sa pagitan ng dalawang stante. May kalakihan ng sala at nasa kalayuan naman siya sa dalawang mag-ina. Who was that? No one is here, anang dalaga. I'm sure na narito lang kung sino man siya. Hindi siya makakalabas dito ng buhay ng basta-basta. How can you sure, Mommy? Call the guards, baka makatakas pa yan. Siguradong lagot tayo nito. Hindi pa yun basta-basta makakalayo rito. Nagpanik na sabi ng dalaga. Don't worry, Iha. We'll assure you na walang makakalabas na sekreto natin. Wala pang nagtangka sa mga pumasok rito nakalabas ng buhay. Kung sino man siya, sinisiguro kong magkakalasog-lasog ang katawan niya to the point na mas gugustuhin pa niyang hilingin mamatay na lang kaysa buhay na magdusang kaluluwa. Pero Mommy, shh, calm down, okay? Nothing is happen. No one can reveal our secret. Ngumitit at bahagyang hinimas ang palad ng dalaga. I'm afraid, Mommy. Don't be. Hindi ganyan ang tinuro namin sa'yo ng ama mo. Nanatiling nakikinig mula sa pinagkukublihan si Aya sa dalawang nag-uusap. Maingat rin na sinikap niyang silipin ang dalawa at kitang-kita niyang mukha ng mga ito. Why she can say that she has no family kahit ganitong meron naman pala? Bakit kailangan pa nilang itago ang tungkol dito? Piping tanong ni Aya sa sarili. Pero paano nga kung sisiguraduhin ko sa'yo na mahuhuli rin natin kung sinong panghas na pumasok dito? Hindi ko hahayaan na. Meow! Huni ng isang puting pusa na tumalon mula sa itaas na isang stante malapit sa gawin nila. Meow! Oh, Kuchi, is that you? Nasurpresang bulalas ng babae. Oh, come on, I miss you. Biglang nakaramdam ng relief si Aya. Taimtim siyang napausal ng dasal. Thank you God, you saved me. Mukhang wala namang ibang tao ditong nakapasok. Baka naman siyang nakasagi ng flower vase, kaya natumba. Come on, lumabas na muna tayo dito at kailangan na nating harapin ang mga bisita natin sa labas. Isa pa, may isang sorpresa pa ako sa iyong tiyak na ikakatuwa mo. Kagaya na ipinangako ko, no one can hurt my princess. At lahat ng taong babangga sa'yo, siguradong magkakadurug-durug ang kaluluwa. I can't wait to see that. Later, honey. Come on, let's get outside. Bago pa man makaabot ang mga ito sa pinto ay siya naman na pagpasok ng dalawang lalaki at kaagad nagbigay galang. Anong balita? Tanong ng ginang. Nasa hall na po ngayon si Mr. Montago, ma'am, at naghihintay. Anito, napakunot ang noon ni Aya sa narinig. Hindi siya sigurado kung sinong Mr. Montago ang tinutukoy nito. Tanging si Lucas lang naman ang kilala niya. Good, palabas na rin kami. How about the woman he has with? Pasensya na po ma'am, kaya lang mukhang umuwi na po yata. Muling napaisip si Aya sa babaeng tinutukoy nito. Yata? Means, hindi kayo sigurado? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo na siguraduhin yung hindi makakalampas sa paningin yung babaeng yun? Biglang bulyaw dito ng dalaga. Iha, calm down. I'm sorry ma'am. Hush, mga bobo talaga kayo. Simpleng trabaho na lang pinapagawa sa inyo. Hindi niyo pa magawa ng maayos? Hayaan niyo po't sisiguraduhin ko pong mananagot ang kung sino mang nagpabaya. Dapat lang. Ang simple namang trabaho niyo. At ang laki ng pinapasahod sa inyo pero ang tanga-tanga niyo. I'm sorry ma'am. Lalabas na po kami. Anito. That's enough. Don't spoil your night. Nang dahil lang dito. Come on, cheer up. Marami pa tayong dapat harapin sa labas. Muling binalingan itong lalaking akmang palabas na sana. Kamusta ang bihag? Kinalulungkot ko po pero masyado pong matigas ang bihag. Wala siyang kahit na namang impormasyong masabi. Ginagawa naman po namin ang lahat para mapiga siya. Sadya nga lang talagang mahirap paaminin. Siguraduhin yung hindi siya makakatakas. I will going to see her later. Sige na, pwede niyo na kaming iwan. At mabilis na nagsipag-alisan ang mga lalaki. Come on, let's get outside. And don't forget to wear your mask. Alalahanin mo, nandyan si Montago. Paglabas ng mga ito'y narinig niya ang pag-click ng pinto. Shit, they lock the door. Bulong niya at maingat na lumapit sa pinto. Pinihitang seradura at nakalak nga ito. Wala siyang pamimilian kung hindi maghanap ng ibang madaraanan. Natingala niya ang ceiling at nakitang butas mula sa aircon cooler. Maingat na humila siya ng table at tinapat doon. At dahil sa gabalang haba ng kanyang suot na damit ay napilitan siyang humanap ng gunting at pinutol yun para komportable siyang kumilos.
Umakyat siya sa siling at maingat na gumapang palayo. Isang silid ang nadaanan niya na tila bakante at walang tao. Nang masigurong walang kahit na sino doon, ay nagpasya siyang bumaba. Ngunit bago pa man niya magawa ay bumukas ang pinto nito at pumasok ang dalawang lalaki na nakita niya kaninang kausap ng mag-ina. Siguraduhin niyang mababantayan ng maayos ang bihag. Kung hindi pare-pareho tayong dadanakan ng dugo dito. Naintindihan niyo ba? Sabi ng isa tila pinakalider ng mga ito. Maliwanag boss, sagot ng iba. Sige, ipasok niyo na yan dito. Utos muli ng leader. Nalaki ang mata ni Aya habang naitutup sa kanyang bibig ang palad matapos makita ang bihag na dala ng mga ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Hawak sa magkabilang braso sa pilitan nila itong hinihila, papasok sa silid. Sa itsura pa lang ay halatang na torture na ng husto. Maga ang muka, putok ang labi at puro pasa ang katawan. Halatang nanghihina na rin ito, marahil dahil sa mga tinamong bugbog sa katawan. Kay, halos madurog ang puso niya sa kalunos-lunos na itsura nito. Tama ngang hinala niya na may hindi magandang nangyayari dito. Mas pinili nitong sarilinin ang pinagdaraanan kaysa ipaalam sa kanila. Shit, they will going to pay for what they did to you. Naikuyom niyang kamao at naglapat ng marinang kanyang mga labi. Ramdam niyang pag-iinit na sulok ng kanyang mga mata sa sobrang awa sa kalagayan ng kaibigan at matapat na kasama sa kanilang grupo. Itinali nila ang bihag sa pinakagitna habang nakaupo kung saan nakatapat kay Aya. O ayusin niyo na pagbabantay kung ayaw niyong pare-pareho tayong maalintikan. Jose, Dado, kayo na munang bahala sa kanya. Yes, boss. Lumabas sa mga lalaki at naiwan ang dalawang lalaki. O ikaw na muna tumingin dito. Sasaglit lang ako sa labas para bumili ng yosi. Huwag mong tutulugan yan ha. Sige, idamay mo na rin ako. Naiwan ang bihag nilang si Kay at isang lalaki. Naupo ito malapit sa may pintuan at sumandal na tila inaantok. Shh! May hinang sit-sit niya kay Kay at dahil mukhang hirap na sa kalagayan ay pinilit pa rin itong inilinga ang paningin sa paligid upang hanapin ang narinig. Maingat naman na binuksan ni Ayang lagusan. Kay! May hinang tawag niya upang hindi marinig ng bantay. Tumingala ito't nalaki mga mata na makita siya. Mabilis na sinanyasan niya ito para libangin ng lalaki. Mabilis naman na nakaunawa to. Hey! Can you please come and help me? Tawag na pansin ito sa bantay. Bakit? Anong kailangan mo? Huwag mo nang tangkaing tumakas pa dahil lalo ka lang masasaktan. Kahit anong sigaw ang gawin mo dito, walang makakarinig sa'yo kung hindi puro mga daga at ipis. Pwede mo ba akong tulungan? Naiihi ako. Baka pwedeng bitawan mo muna ako. At gusto mo pa akong linlangin ha? Pues umihi ka na dyan sa salawal mo. Hindi mo naman siguro gustong magalit ang amo mo kapag nangyari yun, hindi ba? Galit yun sa mabaho. Kapag pumunta yun dito at mabaho, baka pagalitan ka pa. Wala akong pakialam. Umihi ka kung gusto mo. Singhal nito't hindi man lang lumapit kay Kay. Kahit nakataling mga paa at kamay, pinilit ni Kay na inikot ang upuan paharap sa lalaki. Hey! Muling tawag nito sa lalaki. Humarap ang lalaki at biglang lalaki ang mga mata sa nakita. Sunod-sunod itong napalunok ng sariling laway. Habang walang kurap na nakatitig sa kaharap, nagsimula itong pagpawisan ng husto. You want this? Nakangising tanong ni Kay kahit pinipilit na maging normal ang kilos sa kabila ng sakit na nararamdaman nito sa katawan. Naawa man sa kondisyon nito ngunit kailangan nilang magtulungan para makalabas. Come on! Naghahamon pang susog nito sa lalaki. Walang kurap ang pagkakatitig nito sa mga hita ni Kay na sinadya niyang ikayang sa harapan ng lalaki. Kitang-kitang pagnanasang nakarehistro sa mukha nito. Parang uhaw na mabilis itong lumapit kay Kay. Sinamantala ni Aya ang pagkakataon na bumaba at pinilipit ito sa ulo. Mabilis nang kinalagan si Kay at maingat na lumabas sa silid. May isang bantay sa labas na tila antok na habang nakayukyuk ang ulo sa upuan kaya maingat silang nakalipas at dumaan sa likurang bahagi ng pintuan. Pagdating sa labas ay dumaan sila sa masukal na bahagi ng mga puno habang maingat niyang alalay ang kaibigan. Sa hindi kalayuan sa harapan ay naroon ang mga taong nagsasaya. Just tell me kung kaya mo pa, okay? I'm okay, just keep on going, sagot ni Kay. Sandali, kailangan kong tawagan si Thea. Wala akong dalang sasakyan. Dinukot niya ang earphone na nakaipit sa ilalim ng kanyang bra at kinabit sa kanyang tenga. Sandali lang at nasa linya ng kausap. Thea, where are you? I'm on my way home. Bakit napatawag ka yata ng 10 oras na ng gabi?
Takang tanong nito. Puntahan mo kami dito. Kay needs help. Hurry up. Okay, right away. At nawala na ito sa linya. We need to wait here. Baka mas lalo kang mahirapan kung maglalakad pa ulit tayo, sabi ni Aya. Thank you, ani ni Kay. For what? Kung hindi dahil sa tulong mo kanina, malamang na nandun pa ako sa mga yun. Don't worry, they cannot harm you anymore. Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa amin na totoo? Para saan? Para masirang ilang taon na nating pinaghirapang buuin? No way, mapatay man nila ako. Wala silang kahit nakatiting na makukuha sa akin. Malas lang nila, wala na silang may tatago sa akin. Nakangisi at naiiling na sabi nito. What do you mean? Kunot noong tanong ni Aya. Masosorpresa ka kapag nalaman mo. Natawa ito ngunit kagad ding napangwi dahil sa masakit nitong tadyang. It's okay, you don't need to rush. Pwede naman natin yung pag-usapan kapag malakas ka na. Napansin ni na Aya ang pagdating na sasakyan ni Thea kaya kagad niya itong kinawayan. What happened? My God, Kay, we didn't reach you the whole day. Tapos ganito na kalalang nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Thea paglapit pa lang nito. It's a long story. Saka ko na ikikwento dahil baka abutan tayo dito. Come on, dali na natin siya sa sakyan, ani ni Aya. Okay, hang on. Take a good rest, ani Aya. Dumiretso sila sa ospital para masigurong nalinis at nalapatan ng tamang lunas ang mga galos at sugat ni Kay. Uwi muna ako sandali. Si Thea na munang magbabantay sa'yo dito. Don't worry, babalik din ako kaagad. Kailangan ko lang magpalit muna, pinagtitinginan na tayo dito eh. Natatawa niyang sabi. Sino ba naman ang hindi maka-curious sa itsura niya? Na may suot ng damit wala naman sa tamang ayos at natabas pa ng hindi pantay. Sige, ako na munang bahala dito, ingat. Dumiretso kaagad sa banyo si Aya pagdating. Palaisipan pa rin sa kanyang mga nakita kanina. Tanging si Kay lang ang pag-asa niya na makakasagot sa mga katanungan niya. Nakahiga na siya ngunit hindi naman siya dalawin ng antok. Panay ang biling niya sa higaan. Nasa hall na po ngayon si Mr. Montago, ma'am, at naghihintay. Sinong Montago ang tinutukoy niya? Piping tanong niya sa isip. Si Lucas pa lang ang tanging kilala niya at iniwan din siya nito kanina sa kalagitnaan ng party. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi kaya magkakuntsaba sila sa pagbabalak na dispatchahin ako. Kung ganun, mas kailangan ko magdoble ingat sa kanya. Kailangan kong malaman kung sinong Montagon tinutukoy nila. Aniya, bumalikwas siya ng bangon, mag-aalas 2 na ng gabi. Ngunit hindi siya nakatanggap ng tawag dito kung hinahanap ba siya nito matapos niyang umalis sa party. Napabuntong hininga siya ng malalim. Napansin niyang kanyang phone na nasa ibabaw ng maliit na mesita sa gilid ng kanyang kama. Dinampot niya yon at nagsimulang hanapin ang numero ni Lucas. Ngunit bigla siyang natigilan bago pa man siya makadayal. No, you can wait tomorrow. Siyang hintayin mong tumawag para hindi ka magmukhang cheap. Bulong muli sa isip niya. Maya may biglang natawa sa sariling naisip. Cheap ha? Of course, I'm not. Muli niya nilapag ang phone at tumayo. Ginugol niyang halos ilang minuto sa paglalakad ng pabalik-balik sa silid. Hays, nakakapagod mag-isip. Ani at hinilot ang kanyang sentido. Bigla siyang napapitlag nang magring ang kanyang phone. Tiningnan niya ang caller. Si Lucas, nag-aalangan tuloy siya kung sasagutin yun. Ngunit sa huli ay dinampot yun at sinagot. Hello? Oh God, where have you been? I was looking for you here. I thought, halatang pag-aalala sa tinig nito o ilusyon nga lamang ba niya yun? Bakit naman ito mag-aalala sa kanya? Pinilig niyang kanyang ulo. I'm okay, don't worry. I feel tired and sleepy kaya umalis na lang muna ako sa party. I'm sorry if you feel bored. May nasikaso lang ako sandali. Alam mo naman na. Okay lang, you don't need to explain. No, I need. Where are you? I'm already at home and I want to rest. Okay. Just rest. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Bye for now. Sweet dreams. Sana mapanaginipan mo ko. What? I'm just kidding. Anit at saka tumawa ng malakas at nawala sa linya. Napabuntong hininga siya at napailing. Muling nahiga at maya-maya lang ay napangiti. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Magandang pakiramdam niya kinabukasan ng magising. Kinailangan niyang maghanda ng maaga para mabisita si Kay sa ospital. Nagluto siya ng ilang putahe na dadalhin para rito. Malayo pa lang napansin na niyang ilang pulis na nasa hallway ng ospital kaya hindi niya maiwasang magtaka. Mas lalo pa siyang kinabahan nang mapansin sa tapat ng pinto ng silid ni Kay ang dalawang lalaking pulis na tila nagbabantay.
What's happening here? At may mga pulis? Bulong niya. Mas lalo pa niyang binilisan ng paglalakad. Ngunit pinigil siya ng 2 pulis na makapasok sa loob. What happened here? Kaibigan ako ng pasyente kaya papasukin niyo ako. Malumanay niya sabi sa mga ito. I'm sorry ma'am sa abala, makakapasok na po kayo. Tumango siya at pumasok. Si Thea na halatang nag-aalala ang unang sumalubong sa kanya't 2 officer ang nasa loob. Thea, what happened? Bakit nandito sila? Takang tanong niya. May nangyari ba na hindi ko alam? Nagkatinginan pang mga ito bago muling sumulyap sa kanya. What? Yes, sinamanta nilang paglabas ko. I just go out to buy foods. But there's someone who enter and pretend that she's a nurse attendant and tried to put poison on case dextrose. Luckily, I wouldn't take too long. Kaya naagapan ko pa bago maging huli ang lahat. Oh, thanks God. Is she captured? Yes, at kasalukuyang nasa kami ng pulisya. Tipid ang ngiting nito. Good. Huwag po kayo mag-alala ma'am. We will do our best para malaman natin kung sinong nag-utos sa kanya para gawin to. Sabi ng officer. Inaasahan namin yan sir. Hindi dapat natin palampasin ang nangyaring ito. Obviously naman kung ano talagang pakay nila. Gusto nilang i-dispatch siya si Kay. Paano na lang kung sakaling hindi natin naaktuhan ng taong yun? I couldn't imagine what happened to Kay if... Nothing to worry about. Ako magbabantay para sa kasong ito. Mukhang hindi isang pipitsuging tao lang nakabangga ni Kay. Ani ni Thea. Napabuntong hininga at napatango si Aya. Mauna na po muna kami. Asahan niyo po na i-update namin kayo palagi para sa takbo ng kaso. Paalam ng officer at kasama nito. Sige po, salamat. Ani Aya at Thea. Matapos magkamay ay kaagad rin silang iniwan ng mga ito. I had a feeling na may kaugnayan to sa mga taong kumuha kay Kay. Mukhang hindi natin kailangang makampante, ani Thea. Sa nangyaring ito, may posibilidad na nasa paligid lang natin sila. Hindi umimik si Aya at tahimik na naupo sa gilid ng hospital bed ni Kay. Habang nag-iisip, hindi mawala sa isip niya natuklasan sa loob ng mansyon na pinasok nila. Napatitig siya sa mukha ng kaibigang payapang nakaidlip na marahil dala ng pagod at sakit ng katawan na tinamos sa kamay ng mga taong halang ang kaluluwa. May gusto akong ipagawa sa iyo since hindi pa natin pwedeng puwersahin si Kay na gawin ang trabaho niya. Ani Aya kay Thea. Say it, I will going to tell you later, not here. Masyadong confidential ang bagay na to. Anyway, ayusin natin sa araw rin na ito ang discharge ni Kay. I will not going to risk her life again pagkatapos ng nangyari. Hindi natin siya pwedeng ipagkatiwala sa iba maliban sa atin at sa kami mag-asikaso naman sa kanya, si Jessa, ani Aya. Nagtapos si Jessa sa medisina at may kakayahan itong gumamot. Ito rin ang nagsilbing doktor nila kapag napapalaban na hindi na kailangan pang magpa-ospital. Tumango si Thea. So ano na ngayon ang plano mo? I will going to discuss it later. Lalabas muna ako para asikasuhin ang discharge niya. Paalam niya. Okay. Paglabas niya ay napansin kaagad niya isang babaeng nagmamadaling umalis palayo. Nang makita siyang bumungad, nagkaroon siya ng hinala rito. Maingat na sinundan niya ito palayo hanggang sa makalabas ito sa ospital at tinungong parking area. Mula sa malayo napansin niya pagsakay nito sa puting kotse at nagtagal doon na may ilang minuto. Mabilis na sinundan niya ito nang makalabas. Nang makahanap ng tiyempo ay mabilis na hinila niya ito sa loob ng isang morgue ng ospital. Who are you? Hintatakot na tanong nito sa kanya na nanlalaki mga mata sa gulat. Ano kailangan niyo sa akin? Don't worry, I wouldn't harm you if you tell me the truth, ani Aya. I don't know what are you talking about. Baka nagkakamali ka lang, miss. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, you'll be one of them. Ani yan inikot ang tingin sa paligid nila. Isa ka rin ba sa mga inutusan para patayin ng kaibigan ko? Namumutla ang babaeng napasulyap sa mga bangkay na nasa paligid nila. Pero wala akong alam sa sinasabi mo. Giit nito sabay iling. She's shaking while being so uneasy. Panayan ko yung mus nito sa 2 palad. Palabasin mo ko kung hindi sisigaw ako. I will tell na hinaharas mo ako. Bakit? Pulis ka ba para gawin to sa akin? Nagpipigil sa galit na nilapitan ito ni Aya at sinakal. Nagbabaga sa galit ang kislap ng kanyang mga mata. Tinatakot mo ba ako ha? Pues ipapakilala kita kay Satanas. Walang puwang dito sa mundo mga kagaya niyo salot. Napaigig ito at halos hindi makakilos. Hindi ito makapagsalita dahil sa pagkakasakal na ginawa ni Aya. Panay ang pigil nito sa mga kamay ni Aya hanggang sa halos takasan na ito ng lakas sa tininga. Please, have mercy on me! Putol-putol na pakiusap nito, halatang wala ng kulay ang mukha nito dahil sa higpit ng sakal ni Aya. Hindi nararapat ibigay sa iyong awa.
Bakit? Naawa ka ba sa taong gusto mong patayin, ha? Nararapat sa'yo dun sa impyerno. I will tell. Please. Binitawan ito ni Aya, kaya nanlalambot at naghahabol na hininga na napasalampak ito sa sahig. Hawak ang leg na dinalahit ito ng ubo at naiyak. Now say it. Nawawalan na ako ng pasensya. Inis na sabi ni Aya. Sino nag-utos sa inyo na gawin yun? Hindi ko rin kilala kung sino, pero nag-iwan siya ng pera sa amin para gawin yun. Umiyak na sabi nito. Pinagloloko mo ba ako? Galit na sabi niya takmang sasakalin ulit ito. Please, may anak ako. Naghihintay siya sa akin. Naipit lang ako kaya ako pumayag na gawin ang utos nila. Hindi ko talaga sila kilala. Yung kasama ko may contact sa kanila kaso nahuli siya ng pulis. Kumpisal nito. I swear, hindi ko talaga sila kilala. May dinukot ito sa bulsa na isang calling card at inabot sa kanya. Ibinigay nila yan para matawagan once na naging successful ang plano. Baka makatulong yan. Pakiusap lang, hayaan mo kong makauwi sa anak ko. Kailangan niya ako. Samo nito. Sandaling nag-isip si Aya at inabot ang calling card at tiningnan. Call this number. Utos niya tinabot muli ang card sa babae. Ha? Sabihin mo successful ang naging trabaho mo. Pero, go on? Gusto mong bumalik sa anak mo, hindi ba? Tumango ito. Then do what I say. Nanginginig ang mga kamay na nagdial ito. Hello? Napaunat sa pagkakatayo si Aya dahil sa pamilyar na tinig sa kabilang linya. Lucas? Hello? Ulit na nasa kabilang linya matapos na hindi makapagsalita ang babaeng nanginginig. Answer the phone. Mariing utos niya. Hello? Nangangatal na sagot ng babae. Yes? Gusto ko lang pong i-inform na successful ang operation. I dismissed he already. Tumingin ito kay Aya. Tinanguan ito ng bahagya ni Aya at ngumiti. Ilang sandaling walang naging tugon sa kabilang linya. Maya-may narinig nilang pagbuntong hininga nito ng ilang beses. Is that all? Malamig na tugon na nasa kabilang linya. Yes, sir. Okay, thank you. Congratulations, you did a great job. Bye. Anito at nawala na sa linya. Good job. You can go now and make sure na walang ibang makakaalam sa naging pag-uusap natin. And if anything happen, pwede mo ko lapitan. Sige na, baka kailangan ka na ng anak mo. Bahagya niya tinapik ang palad dito't nauna nang lumabas. Patuloy na sumisiksik sa isip niyang tinig ng taong kausap ng babae kanina. Hindi siya maaring magkamali. Si Lucas yun. Hindi nga kaya may alam nito tungkol sa grupo niya. Alam niya na posibleng malaman nitong totoo siya kung hindi sila mag-iingat ng husto. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Are you okay? Tanong ni Teya kay Aya. Napansin kasi nitong kanina pa niya walang kibo. Oo naman, okay lang ako. May iniisip lang kasi ako. Sagot ni Aya. Kanina ko pa kasi napapansin pagbalik mo na malalim yatang iniisip mo. May problema ba? Halatang pag-aalala sa tinig nito. Wala naman, iniisip ko lang kasi kung sinong posibleng nasa likod na nangyari kay Kay. Sa sobrang pagpapahirap na ginawa nila sa kanya, anong motibo nila? Hindi ba ikaw na rin ang may sabi na may sinusundan siya ng araw na yun? Hindi kayo may natuklasan siya na masigit pa kaysa sa inaakala natin. Sandaling napasulyap si Aya kay Kay na may kakaibang kislap ang mga mata. Sandaling nag-usap ang kanilang mga mata. Are you done packing all her things? Maya-may bumaling siya sa natutulog pang si Kay. Yes, maya-maya nandito na rin si Elena para sunduin tayo. Good. Kailangan na nating ma-discharge si Kay dito bago pa man may makaalam na nandito siya. Dahil kapag nagkamali tayo, kahit isang hakbang lang pwede tayong bumagsak. What do you mean? May nalaman ka na ba tungkol sa kung sinong mga nasa likod nito? Walang emosyong sinlipan niya ito't bahagyang tinapik sa braso. Malakas ang kutob ko na nasa paligid natin sila at nagmamasid. At hindi nila palalampasin ng kahit nakalitliitang oportunidad na meron sila para durugin tayo. Kaya dapat maging alerto tayo dahil nasa tabi lang natin sila. Hi everyone! Am I late? Nakangiting bati ni Elena pagbungad dito sa pinto. Lumapit ito sa kanila at nakipagbeso. Hindi naman, katatapos lang namin na mag-pack. Ang mabuti pa ihanda na natin ang paglabas. Hindi natin sigurado kung may ibang mga mata sa labas kaya kailangan nating mag-disguise para makapag-ingat. Don't worry, I brought the things you are called to me earlier. Ani Elena at inabot ang dalang supot kanina na ipinataw niya sa gilid ng kama ni Kay. Good. Pwede bang makisali sa inyo? Singit ni Kay nakagigising lang. Hindi na muna at baka ma-stress ka pa. Kailangan mo munang magpalakas.
Anyway, ready ka na ba? Ani Thea na nakangiti. Tumango ito na nakangiti. Sige na, kilos na para makalabas na tayo. Mabilisang nagpalit ng damit ang tatlo at kaagad na lumabas. Nagsuot rin sila ng mask para hindi sila makilala. Nang nasa main entrance na sila, napansin nilang ilang hindi kilalang mga kalalakihan na papasok sa gusali. Elena, I feel something bad. Ang mabuti pa, kunin mo na sasakyan at sa likod kami dadaan. Kailangan nating bilisan ng kilos bago pa man nila malamang nakalabas na tayo. Ani Aya. Kailangan nating kumilos ng normal lang para hindi nila tayo mahalata. Anyway, hindi naman nila tayo siguro kilala. Tanging si Kay lang ang pakay nila. I'm sure na hindi sila titigil hanggat hindi nila ako napapatay. Nang gigigil na sagot ni Kay. No matter what happened, narito lang kami sa tabi mo. Don't worry. Ani Aya na tulak ang wheelchair ni Kay. Kaagad nilang nakita ang sasakyan dala ni Elena paglabas nila. Pasakay na sila ng may sasakyang mabilis na pumarada sa harapan ng exit door. We need to hurry. Come on, get in. Ani Elena. Nakita nilang nagmamadaling nagsibabaan ang armadong mga lalaki. Napansin rin nila ang papalabas na nagmula sa loob. Let's go! Ani Aya. Mabilis na pinaandar ni Ella ang sasakyan nila. Ngunit may nakapansin sa kanila at mabilis na itinuro. Kaagad na nagsisunod ang mga ito sa kanila. Shit! Paano nila nalaman na tayo to? Ani Thea na makitang kaagad silang sinundan ng mga ito. I told you, hindi sila basta-bastang tao. Sigurado na hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakikitang bangkay na. Ani ni Kay. Don't worry, we won't let that happen. Paniniyak ni Aya. Thank you. Make sure na hindi sila makakawala sa paningin niyo. Kung hindi pare-pareho tayong mananagot kay boss. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, siguraduhin niyo na makukuha at mapapanagot niyong babaeng yun. Hindi dapat siya makapagsalita sa kung anong nalalaman niya. Understood? Galit na sigaw ng pinaka-leader. Patuloy na nakasunod ang mga ito sa sasakyan ni Aya at tila wala itong balak na lubayan sila. Ikaw, sabay dunggot sa isang tauhan ito. Sigurado ka ba talagang tamang binigay mo impormasyon? Dahil kapag napatunayan kung ginawa mo lang ito para iligaw ang grupo, sinisiguro ko sa'yo na dugot buhay mong kabayaran. Oo po boss, sigurado po ako. Mapagkakatiwalaan ng taong nagbigay ng impormasyon sa akin na siya rin ang ipinaabot ko sa inyo. Kung ganun, nakilala niyo na rin ba kung sinong taong lumapit at tumulong sa kanya? Sandaling katahimikan na namagitan sa kanilang lahat. Maya may masasakyan na bigla na lamang humarang sa kanilang daraanan. Shit, what the? Naku, pasensya na po sa abala mga sir. Kaya lang biglang nagloko kasi itong sasakyan ko. Mukhang nagkaproblema yata sa makina. Tarantang sabi ng lalaking bumaba sa humarang na sasakyan. Shit, gusto mo bang pasabugin ko yung bungo mo? Galit na sabi ng leader. Sir, what's happening here? Malamig na tinig na mula sa likuran nila, lahat na palingon at natigilan.